Hello everyone! Sa video na to magta-try tayo ng push stroke, pull stroke at saka combination ng dalawa. Tara! Okay, start tayo sa materyales. Ito yung screen na gagamitin ko. Ayan, prints out na text. Tapos may outline. Tapos ito yung tela na gagamitin ko. So, sirang tela lang yan. Pang practice lang. Tapos ito yung ink na gagamitin ko. So, kinokondisyon ko muna yung ink dito syempre. Stock ink to eh. Okay, start na tayo sa printing. So, prepare ko na squeegee tsaka yung ink. Lalatag na yung ink. Okay, dadamihan natin to, no? Kasi marami tayong piprint. So, una natin gagawin ay full stroke lahat. Okay, so ganito yung procedure. Print. Pagkatapos i-print is i-hit gun natin. So, print, precure, print, precure, parang ganun. Okay, next. Second coat. So, ganun lang yung procedure. Print, tapos i-hit gun natin, print. So, hindi ko nalagyan ng skip ng printing para makita natin lahat na paano yung procedure. Ayun, second coating yan. Hit gun natin. Okay, third coating tayo. Yung dami ng coating, depende sa liking ko, no? O sa kagustuhan ko, ano yung itsura. Check kung kailan ko siya nakitang okay na, saka ko lang hinihinto. Okay, so next, hit gun natin ulit to. Okay, fourth coating. So, sanay na sanay po talaga ako sa full stroke kasi full stroke talaga gamit ko. Yun, flat, mahalaga para hindi magbara. Blower ulit or hit gun. Last coating na to. Okay, flood natin para hindi magwara. Ayan, pinapahid-pahid ko pa yung ink. Blower natin. Tapos tingnan natin yung result. So, okay na ako sa result na to. Ayan. So, wala siyang problema, no? Move tayo sa next natin, which is yung push stroke. So, move muna natin yung tela pababa para printan natin yung baba. Okay, ready na tayo mag-print ng push stroke natin. Medyo hindi ako sanay sa push stroke kaya pagpasensyahan nyo na. So, titest lang ako. Tsaka sa push stroke parang hirap kontrolin ng ink nung pagkatapos mo ipahid tapos kukontrolin mo siya, ililipat mo siya. Medyo hindi ako sanay doon. Okay, ganun same procedure lang. Pagkatapos ng print, hit gun ulit. So, napansin ko rin pala sa push stroke, parang, or hindi lang ako sanay kasi pag tulak ko ng ink, maraming naiiwan na ink, siguro sa angulo ko tsaka sa diin ko. Magkaiba sila sa full stroke na, diin at nung pahid, or yung angulo. Gawa nga ng full stroke talaga gamit namin. So, push stroke, for lang naman to, experimental video, testing video lang. Tsaka mas mas sa push stroke mas madali magtulak, hindi persado yung katawan. Hindi katulad ng full stroke, talagang may puwersa yung buong braso mo. Sa push stroke, katawan mo lang pwede na. Mas madali yung trabaho sa push stroke. Okay, so pang ilang coating na ba to? Medyo nakalimutan ko na. Anyway, pang-apat ata to, pangatlo. Okay, same procedure lang. Ihinto lang ako sa printing kapag na-meet ko na yung expected result ko or yung gusto kong result. Okay. Flooding para hindi magbara kasi mamaya magpiprint pa tayo. Ito na yung result ng push stroke. So wala namang pinagkaiba sa sa full stroke, pero meron pala yung deposit ng ink, iba talaga sa full stroke. Maganda yung deposit ng ink. Okay, baba na natin tela. Ready na tayo sa combination natin. So dalawang full stroke ang gagawin ko dito, tapos dalawang push strokes. Tapos ayun, tingnan natin. Mamaya pakita ko yung problema kapag
nag-combine ka ng push and pull stroke sa isang print mo. So ngayon, tingnan muna natin tong printing. Yan. Same procedure, print, then blower. So, pangalawang coating ng full stroke. Yan. I-flood natin, mahalaga, para di magbara. Tapos, heat gun ulit. Pre-cure, para matuyo. Huwag din naman tuyong-tuyo yan. Tuyo lang na dry to touch. Ganon. Yan, push stroke na tayo, no? Ayan, no? Nakikita nyo, medyo hirap ako mag-control ng ink sa push stroke. Kaya ganyan yung flooding ko. Yan. Yan ang daming ulit kong ginagawa kasi medyo may natitirang ink kasi dun eh pag finish ko na. Ay, blower. Ito na yung nangyari. Unang pahid ko. Ayun, no? May excess sa labas. Hindi mo gugustuhin to kapag maliliit na detalye yung piniprint mo. Parang ganito. Parang ganyan yung nangyari. Ayan yung best example. So, hindi magandang i-combine si push and pull. Anyway, meron kasing certain pinagagamitan namin push and pull kapag nagbubutas-butas yung print. Tapos maingat ka. Dapat hindi talaga lalabas yung yung ganong ink. Mahirap eh. Basta may tsaka sa design base din. Pag maraming ink na katabi-katabi niya patong-patong, pwede yun kasi yung excess sa labas makapatungan ng ibang ink. Okay, so tingnan natin yung comparison. Ay, hindi. Yung muna, yung print output. Kumbaga, kung titingnan mo lang malayuan naman, hindi mo naman makikita yun. Pero syempre, kung quality yung gagawin mo, hindi mo gagawin yung ganong print. Hindi mo gagawin yun ipakita sa customer mo or sa produkto mong may ganong print ka. So, ito yung video ng comparisons nilang lahat. So, wala namang problema sa push and pull, sa output, pati sa pull and push ng pinaka-general output ng combination. Kung malayuan lang pero pag malapitan, makikita mo talaga. So, kung OZ yung customer or yung so, pangit dyan. Sana matutunan kayo sa video na to. Please like, share, and subscribe. Thank you.